Presenting Dreamweaver Story Gallery. Mag-asawa kami ni Marites. Ako si Rogelio. Matagal na kami naghihintay ng anak. Buwan, naging taon. Taon, naging tuluyang katahimikan. Hindi kami nabigyan ng pagkakataong magkaanak. At wala kaming sapat na pera para sa ibang paraan. Dumating na din sa punto na tumigil na rin kami sa paghahanap kung sino ang may mali. Dahil sa huli, ang mahalaga, buo kami. Pero may kulang. Tahimik ang bahay. Tahimik ang hapagkainan. Tahimik ang Pasko. Hanggang sa dumating si Alvin. 3 araw pa lang siya nun. Maliit, payat, may matang parang laging nag-aabang kung may magtataboy sa kanya. Noong unang pagkakataon niyang sabihing Papa, parang may nabuhay sa loob ko. Noong una niyang tawagin si Marites na Mama, umiyak siya ng patago sa kusina. Kung may gusto siya, hahanapan ng paraan. Kung may kailangan, uunahin bago ang sarili. Pinag-aral sa pribadong eskwelahan kahit napipilitang mangutang. Sumasama sa field trip kahit absent sa trabaho. Pinagluluto ng paborito niyang pagkain kapag malungkot. Sa sobrang takot naming maramdaman niyang ampon lang siya, lahat ginawa namin. Hindi namin siya masyadong napapagalitan. Hindi namin siya masyadong hinahayaang masaktan. Kapag may problema, sinasalo namin ang lahat. Siguro, doon kami nagkamali. Lumaki namang mabait si Alvin. Matalino at may pangarap. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang niya ang totoo. Hindi to nanggaling sa amin, may nakapagsabi lang. Umuwi siyang nanginginig. Ampun lang ba ako? Ang salitang lang ang mas masakit. Inamin namin ang lahat. Wala na kaming tinago sa pagkakataon na yun. Walang palusot. Pero mula nun, may nagbago. Parang nabasag ang salamin ng pagkatao niya. Hindi niyo ako tunay na anak. Kung hindi niyo ako inampon, baka mas maayos ang buhay ko ngayon. Bumagsak ako. Kasalanan niyo. Iniwan ako ng girlfriend ko. Kasalanan niyo. Hindi ako matangkap sa trabaho. Kasalanan niyo. Natuto akong uminom. Kasalanan niyo pa rin. Bawat salita parang martilyong tumatama sa dibdib namin. Isang gabi nakita ko siyang lasing sa labas. Nakaupo sa bangketa. Anak, huwag niyo akong tawaging anak. Sigaw niya. Si Marites, tahimik na umiyak sa kwarto. Pero kahit ganon, hindi namin siya iniwan. At nang magpasya siyang hanapin ng tunay niyang magulang, hindi namin siya pinigilan. Masakit. Pero kung yun ang magpapatahimik sa puso niya, so suportahan namin. Lumipas ang mga buwan, nahanap rin niya ang mga ito. Ang ama niya may ibang pamilya. Malinis ang bahay, maayos ang kagamitan, maayos manamit, pero malamig ang pagtanggap. Bakit ka dito? May kailangan ka ba? Wala kaming obligasyon sa'yo. Walang yakap, walang anak.
Ang ina niya nakatira sa masikip na barong-barong. May bisyo. May mga anak sa iba't ibang lalaki. Unang sabi sa kanya, "May trabaho ka na ba? Makakatulong ka na ba sa amin?" Hindi siya hinanap. Hindi siya iniyakan. Hindi siya pinaglaban noon. Doon niya naintindihan, hindi siya iniwanan dahil kulang siya. Iniwanan siya dahil kulang sila bilang magulang. Isang maulang gabi, may kumatok sa pintuan namin. Si Alvin. Basang-basa. Namumugto ang mga mata. Walang angas, walang galit. Lumuhod siya sa harapan namin. "Papa, Mama, patawad." Tahimik si Marites. Lumapit siya. Hinawakan ang mukha ni Alvin. "Anak, wala kang kailangang patunayan para mahalin ka namin." Yumakap siya ng mahigpit. "Araw-araw ka namin pinili. Hindi dahil kailangan ka namin, kundi dahil mahal ka namin." Hindi namin siya tinanong kung ano nangyari. Hindi namin siya sinumbatan. Hindi namin ibinaling ang sakit sa kanya. Sa halip, sinabi ko, "Anak, alam mo ba, noong umalis ka, umupa kami ng maliit na bahay malapit sa mga lugar kung saan ka tumira." Nagulat siya. Para kung sakaling mapahamak ka o kailanganin mo kami, isang tawag lang, nandun kami. Nanginig ang boses niya. "Ginawa niyo yun para sa akin?" "Oo," sagot ni Marites. "Kahit galit ka sa amin, anak ka pa rin namin." Doon siya tuluyang bumagsak sa iyak. Hindi ko alam kung paano makakabawi. Hinawakan ko ang balikat niya. "Anak, hindi ka namin mahal para suklian mo. Mahal ka namin dahil anak ka namin." Simula nun, unti-unti siyang nagbago. Huminto sa bisyo, bumalik sa pag-aaral. Nagtrabaho ng part-time at nagsimulang mag-ipon. Isang gabi, nag-abot siya ng sobre. "Papa, hulog ko sa utang niyo noon sa tuition ko. Hindi ko tinanggap. Anak, ang gusto namin ng mama mo, maging mabuting tao ka. Yun lang ang kabayaran na gusto namin." Ngumiti siya. Sa wakas, yung tunay, yung walang pag-aalinlangan. "Hindi niyo ako kadugo pero kayo ang nagmahal sa akin nang hindi ako kaibig-ibig. Kayo yung nagmahal sa akin nung panahong ako mismo hindi ko mahal yung sarili ko." Mahigpit kami nagyakapan. Minsan, ang pamilya hindi binubuo sa dugo. Nabubuo ito sa pagpili, sa pagtanggap, sa pananatili, kahit masakit. At sa uli, si Alvin ang patunay na ang unconditional love hindi kailanman masasayang.